salamat po. Isang maalam na pagbati ng tagumpay sa ating lahat. Mabuhay ang koalisyon ng kabayan! Mabuhay! Mabuhay din ang ating mga kapanalig sa politika ng pagbabago. Kasama po natin kanina sila Senator Coco Pimentel, sila Congresswoman Cynthia Villar, sila Congressman El Tanyada. Ito po, siguro at sana ay makakasama natin sa Senado sa susunod na termino. Palakpakan po natin ang ating mga kapanalo. Alam niyo po, salamat. Alam niyo po sa ganitong mga pagtitipon, ang namimiss ko talaga, at alam ko namimiss din ninyo, si Capel. Si Capel Steve Beltran. Idolo ko po yan. At alam ko, idolo rin marami sa akin, si Capel. Bakit kanyo? Bakit idolo ko si Capel? Kasi, makabayan, huwarang leader manggagawa, tunay na kinatawan ng mamamayan, mabuting ama at mapagmahal na asawa. Yan ang idolo ko si Capel. Palakpakan po natin si Capel. Mabuhay ang alaala ni Capel. Si Capel po ay nakasama ko ng 4 na taon sa Kilusang Mayo 1. Nandito ba yung mga taga-Kilusang Mayo 1? O, may pa. At nakasama ko rin mo ng 5 taon sa Kongreso. Pero una ko siyang nakilala nung siya ay tumakbo para sa senador noong 1987 sa ilalim ng Partido ng Bayan. Mula pa noon, sinikap na ni Capel na magkaroon ng tunay na boses ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang karaniwang tao sa Senado. Gayon din si Casaturo Campo at Lisa Masa nang sila ay tumakbo sa Senado ng 2010. Palakpakan po natin si Casaturo at si Lisa. Kaya mga kasama, malaking karangalan para sa akin na ituloy ang laban ni Capel. Karangalan ko rin na ituloy ang laban ni Casaturo at ni Lisa Masa. At sa gabing ito, karangalan ko po na maging kandidato nyo sa Senado sa 2013. Salamat po. Malaki po ang responsibilidad na binigay nyo sa akin. Pero, malugod ko po at buong pagkakakumbaba na tinatanggap ang inyong tiwala. Magtapatan po tayo. Sino ba naman ako para tumakbo sa Senado? Hindi naman ako malaking politiko. Hindi ako galing sa angkan ng mga politiko. Mabuti pa ang iba, may tatay silang senador. O yung iba, may kapatid na senador. O kahit kapangalan lang sa Senado. Pero ako po, pag binanggit ang pangalang Casino, ang natatandaan ng tao, Casino Rabing Alcohol. O kaya, Casino Filipino. Kaya nga naisip ko minsan, baka maganda yung slogan ko, Eddie Casino, parang alkohol, malinis na, mabango pa. O kaya, pwede rin siguro itaya sa Senado, Casino Filipino. Minsan napapagkamalan tayong teddy bear.
love you. Mabuti na rin at hindi ako trapo. Hindi ako trapo. Ang aking pangako, hindi napapako. Hindi ko ugali na mangbola para lamang makakuha ng boto. At lalong hindi ko ginagamit ang aking posisyon para magpayaman. Ako lang siguro ang kandidatong hindi milyonaryo. Pangatlo po ako na pinakamahirap na congressman. Pero kasama natin, ngayong gabi, kasama natin ang dalawang congressman na mas mahirap pa sa akin. Si Kapaeng Mariano ng Anak Pawis. At si Mong Paladino ng Kabataan Party List. Kami po yung mga mahihirap doon sa Kongreso. Sabi nga ng isang kaibigan ko, Congressman Teddy, 8 taon ka na dyan sa Kongreso. Dapat marami ka ng pera. Dapat marami ka ng bahay. Dapat marami ka ng binabahay. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin yumayaman? Ang sagot ko, kasi hindi ako nagnanakaw. Ang mga kinagawa ng makabayan, hindi nangungurakot. Kasama po natin ngayon ang 4 pang kinatawan ng makabayan sa Kongreso. Si Congresswoman Luz Lagan at Amy De Jesus ng Gabriela. Palakpakan po natin. Si Congressman Antonio Pino ng Arkansas. At siyempre, ang kasama ko po sa bayan muna, ang abogado ng bayan, Attorney Nery Colmenares. At saka, alam niyo po, hindi ko kailangan ng limpak-limpak na pera. Dahil iisa lang ang aking pamilya. Tulad ni Gabel, mahal ko kasi ang aking misis. At may respeto tayo sa mga kababaihan. Kasama po natin ngayon ang aking kabiyak, Gabriela, si Ruth Cervantes, at ang aming dalawang anak na si Elian at si Miguel. Hindi man ako mapera. Meron naman ako ibang kayamanan. Ang aking malinis na pangalan, ang aking prinsipyong makabayan, at kayo, ang aking mga kasama at kaibigan, kayo ang aking kayamanan. Sa sobrang yaman ko po, hindi magkasa sa bangko ang aking kayamanan. Kayo ho, hindi kayo magkakasa sa bangko. Pero may ipagtatapat po ako sa inyo. Alam niyo ho, wala sa hinagap ko na ako'y makakarating sa posisyong ito. Ang balak ko talaga noon, magpari. Totoo. Nang ako'y maging aktivista, hindi ko na po hinangad ang matatayong na posisyon. Kontento na po ako na makaambag para ang bayan ay maging malaya, demokratiko at masagana. Ang nais ko lang po ay makapaglingkod ng tapat sa bayan. Sa abot ng aking makakaya, anuman ang magagawa ko. Yan po ang ginawa ko ng 15 taon sa parlamento ng Lansangan. Yan ang ginawa ko ng 8 taon sa Kongreso. Yan ang meron ako. Yan ang aking may pagmamalaki. Ang katatagan ng prinsipyo, ang kahandaan kumilos, at lumaban para sa bayan, buhay man ay ialay. Subalit, mga kasama, ang laban ko sa Senado ay hindi naman tungkol sa akin o sa aking mga pangarap. Hindi po tungkol ito sa inyo. Oo, kasama kayo rito. Kala nyo makakalusot kayo, ha? Bahagi ito ng ating pagsisikap na magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating bayan. Sa pagnanais natin na magkaroon ng tunay na boses ang mga manggagawa, ang mga magsasaka,
ang karaniwang tao sa Senado. Dadalhin natin ang tinig ng makabayang pagbabago sa Senado. Kung mag-isa lang ako, hindi ko kayang manalo. Pero, kung sama-sama tayo, masigasig na mga kampanya, bayan-bayan, baryo-baryo, magbabahay-bahay tayo, tao sa tao, naniniwala ako, mananalo tayo sa Senado. Alam natin, malaki ang hamon. Pero, kailan pa ba tayo umatras? Aatras ba tayo? Ngayon pa ba tayo aatras? Sulong tayo, mga kasama! Sulong! Bakit kailangan manalo? Bakit kailangan manalo? Ano ba ang paglalaban natin sa Senado? Sa pangkalahatan, isusulong natin ang mga kagyat at pangmatagalang reforma sa ekonomiya, sa politika, sa kultura. Lahat para sa karaniwang mamamayan. Bibigyan natin ng diin ang tatlong panawagan ng bayan. Una, ibaba ang presyo ng mga bilihin. Grabe na ang presyo ng mga bilihin. Lalo na ngayon, tumaas na naman ang presyo ng langis. Kaya nga kasama natin ngayon, kanina pa nanggagalaite, si George San Mateo ng Piston Party List. Congratulations po sa Piston, sila ngayon ay isang party list na, at si kasamang George, sa susunod na taon, Congressman George San Mateo. Tuwing pasukan, pinoproblema natin kung saan kukuha ng pang-tuition ng mga bata. Sa mahal ng gamot at pagpapa-ospital, bawal na kong magkasakit. At ang matindi, mataas na nga ang presyo. Pinapatungan pa ng gobyerno ng napakalaking value-added tax, 12%. Makatwiran ba yan? Bilang inyong senador, ang una natin ipapanukala ay ipawalang visa ang oil deregulation law. Mga piston, nagtatay. Kailangan din i-regulate para maibaba ang presyo ng kuryente, ng tuition fee, presyo ng gamot, singil sa ospital, pati cellphone, text at call. Sino ba dito ang addict sa text? Mabuti na lang may anti-call at anti-text. At syempre, panahon na ang alisin o bawasan ang pahirap na value-added tax sa mga batayang serbisyo. Kaya ang ating sigaw, cut the VAT! Cut the VAT! Bawasan, alisin ang value-added tax. Ipatitigil din natin ang pagsasapribado ng mga public utilities tulad ng kuryente, ng tubig, ng ospital, at itataas ang budget para dito. Yung ating mga health workers po dyan, kasama niyo kami sa pakikibaka laban sa pagsasapribado at korporatisasyon ng ating mga public hospital. Sangayon ba kayo mga kasama? Pangalawang panawagan, paunlarin ang kabuhayan ng mamamayan. Sa ngayon po, ang ginagawa ng gobyerno, sa halip na lumikha ng mga trabaho, namumudbud na lang ng pera sa mahihirap. Yun po yung 4 Ps ng DSWD. Kayo, ano ba ang gusto nyo? Kakarampot na dolaw o maayos na trabaho? Limos o kabuhayan? Bilang inyong senador, sisigapin ko po isa batas ang makabuluhang aumento sa sahod across the board, nationwide. Sino po ang mga manggagawa dito? Mga manggagawa. Isa pong problema, isa pong salot sa ating mga manggagawa ngayon, yung contractualization. Contractualization. Ipapanukala po natin na itigil na ang contractualization. Ang mga casual at contractual dapat maging regular.
Ihahain po natin sa Senado ang Genuine Agrarian Reform Bill upang pamahagi ng libre, libre ang lupa para sa mga nagbubungkal nito. Mabuhay po ang mga nagsasaka. Isusunod natin ang People's Mining Bill. Huwag nating payagan ang pandarambong at pagwasak sa kalikasan ng mga dayuhang pagmimina. Palakpakan po natin ang kalikasan. Dapat tiyaking Pilipino ang makikinabang sa ating mga minahan. Itutulak natin ang programa para mas sa industrialisa natin ang ating bayan. Dapat bigyan ng subsidyo at suporta ang ating mga magsasaka, pati ang ating mga micro, small, at medium enterprises. Let's buy Pinoy, build Pinoy. Panghuling panawagan, 3 lang po yan. Panghuli, itaguyod ang mabuting gobyerno. Ang mabuting gobyerno, hindi lang malinis. Dapat gumagalang din sa karapatang pantao at demokratiko. Dapat nagsisilbi sa interes ng karamihan. Sa tingin ninyo, matuwid na ba ang daan natin? Matuwid na ba ang daan natin? Kayo naman. Matuwid naman, pero hindi lang ang madaanan dahil baha. Sino po yung biktima ng baha dito? Aanhin natin ang matuwid na daan kung binabaha naman. Bilang inyong senador, isusulong natin ang Freedom of Information Bill at Whistleblowers Protection Bill. Kasama po natin si Congressman Tagliaga dyan. Kailangan ito para mabantayan natin ng mabuti ang katiwalian sa gobyerno. Iimbestigahan at pananagutin natin ang mga korap at abusadong opisyal, pati ang lumalabag sa karapatang pantao. Igigit natin ang pambansang interes at kasalukuyan. Maaalisin natin ang mga tropang militar at lalabanan ng panghihimasok ng Estados Unidos sa Pilipinas. Patuloy na ipagtatanggol natin ang Panatag Shoal at Kalayaan Island laban sa pang-aagaw ng Sina. Mga kasama, ito po ang ating plataforma. Mababang presyo, dagdag na trabaho, mabuting gobyerno. Sama-sama natin ipaglaban ito sa Senado. Sang-ayon ba kayo rito? Kailangan pa bang i-memorize yan? O ano? Handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Sasamahan niyo ba ako sa pangangampanya? Susuyurin ba natin ang lahat ng sulong ng Pilipinas? Sino ang dadalhin niyong senador? Sino ang inyong senador? Mga kasama, ikaw naman. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Mga kasama, salamat po. Salamat po. Mga kasama, lumalalim na po ang gabi. Pero sa araw na ito, pinagtitibay natin ang ating pagkakaisa para sa mas magandang bukas. Sa lugar na ito, sa oras na ito, pinaghahayag natin sa buong bayan na nandito na ang mga bayang pagbabago. Tayo ang pagbabago. At sa ating pagkakaisa at pagkilos, makakamit natin ang tagumpay